Yahoo, minasan! Here's what we did during Ubong Yasumi. It's a Japanese holiday this week. We decided to spend some family time here in countryside and we go here at Aichibokujo Farm. Very nostalgic kasi dito ako unang nag-start mag-vlog. Yes. And after many years, thank God at nakabalik ulit kami dito. Wow! But this time, for different reason naman. If you wanna know, just keep on watching the video until the end. Let's go. Ang sarap talaga gumala kapag holiday. Pero grabe, sobrang init talaga ng summer sa Japan. Sobrang dry ng air kaya meron talaga sila nitong mga mist na nakalagay. Maaga pa naman pero tirik na ang araw. Well, kahit ganun pa man ay mag-e-enjoy pa rin kami sa mga view dito, lalo na ang pagpapakain nitong mga ponies. Hello, friend. Sobrang nag-e-enjoy ang anak ko na si Holly na pakainin ng carrots ang mga cute na ponies na ito. Bumili lang kami ng 4 na pirasong carrots sa halagang 200 yen. Ihulog mo lang doon sa box. In Japan, honesty is the best policy, mga ganarn. Countryside hits different talaga. Ang ganda ng nature at malayo sa crowd. Pero if sensitive ka sa amoy, maybe itong place na ito ay hindi para sa'yo. Dahil gustong gusto niya talaga magpakain ng ponies, ay nakailang balik din kami dito. Pwede ka rin namang sumakay sa pony pero sabi niya ayaw daw niya. As laking province, nasanay na ako pero yung anak ko naduduwal sa amoy, kawawa naman. Biglang nahulog ng pony ang carrot. Inihagis niya na lang para hindi na mahulog ulit. May nangangabayo din at may mga bata ding tuwang-tuwang sumakay ng pony. Yung iba naman is binibigyan din nila ng pagkain itong mga kabayo. Ang cute nga ng mga pangalan nila chocolate mint. Meron din dito malulusog na mga baka, may mga maliliit din na baka. Feel ko talaga nandoon lang ako sa probinsya namin. Wow! Naalala ko dati nung una kaming pumunta dito, ang liit pa ni Holly. 1 taon pa lang siya noon. Dahil maliit pa siya, hindi pa niya naalala na nakapunta na pala siya dito. Kaya pinapakita ko na lang yung picture niya dati dito. Dati ata is pwedeng hawakan at gatasan itong mga baka. Ewan ko lang ngayon. Sobrang lusog naman ng mga ito. Sa probinsya namin, wala kami alagang baka. Pero yung mga kalapit bahay namin meron. Sa amin is kalabaw. Yun yung inaalagaan namin dati at nakakatulong din sa bukirin. Papunta naman kami sa ibang lugar, naglalakad kami, papunta kami doon sa gusto naming puntahan talaga. Meron ding maliit na golf dito banda sa nilalakaran ko. Sarap din dito mag-picnic. May nakita nga akong nagdala ng pagkain nila at umupo sa my bench. Yes. Babayaran mo lang ay parking dito at kapag pumasok ka sa mga maliliit na hayop, may bayad din. Dapat sanay ka rin sa lakaran kasi hihingalin ka talaga dito. Malayo pa lang ay tanaw ko na talaga ang pakay ko dito. Ito na nga at na-excite na akong pumunta. Kung may mga alaga kayong hayop o aso man, ay pwede nyo rin ipasyal dito kasi malawak naman din ang area. It's better late than never. So this is it. Ito talaga ang sadya ko dito, ang sunflower field. Wow! Kita naman sa mukha ko ang saya kahit sobrang tagaktak na yung pawis ko ay di ko ramdam. Ito lang kasing malapit sa Nagoya, mga 30 minutes lang by car. Sa mga rural areas, ka lang talaga makakakita ng maraming sunflower. May ilan ding tao dito na pumunta para magpa-picture. Buti at nakahabol pa kami kasi nalanta na yung iba at kukunti na lang talaga natira. Sobrang init din kasi araw-araw. Ewan ko ba, nakahiligan ko na talaga ang bulaklak. Bata pa lang, marami kaming tanim na bulaklak at binibenta ito. Kaya hanggang ngayon, mahilig pa rin ako sa mga bulaklak. Sobrang saya ko na nun. Pag may magregalo sa akin ng bulaklak, simple things matter talaga kumbaga for me. Yes. Dito ka lang din sa rural makakita ng ganitong malalaking sunflower. Pag sa city wala masyado, meron pero maliit lang. Yung iba ay mas malaki pa sa mukha ko.
Yung ibang sunflower sa sobrang init ay nakayuko na. Ingat lang din ako sa mga bubuyog na grabe ang lalaki din. Oh my God! Yung anak ko lumabas na, ayaw daw niya kasi may bubuyog, natakot ata at lumipat sa ibang lugar. Uh-oh. Kaya for the solo muna ang person ngayon. Sariling sikap muna for today's video ba. Meron naman akong taga-video kaso naligo na sa pawis. Kaya sabi ko ako na lang dito. Ang lawak ng lugar, pwede kang magpagulong-gulong dyan. Kahit anong bulaklak o mapaprutas man ay pwede talagang taniman dito. Pero grabe, ganda ng sunflower dito lang talaga ako nagtagal. Huminto talaga yung oras ko dito, grabe. Sobrang ina-appreciate ko yung ganda nito. Wow! Kasi hindi naman sila forever na ganito kaganda. Yes. Na kahit nga makagat ako ng bubuyog ay okay lang. Charis. Wag naman sana. It is indeed very therapeutic talaga seeing the beauty of nature. When lives give you lemon, nature heals. Wow, kakuyaw ba oy? Yes, totoo talaga. We just need to pause from all the dramas and struggle in life. Tapos kapag nakabawi ka na recharge na yung feeling mo, ay you will go back stronger than yesterday. Charot! Hindi pa ako nagsasawa tumingin pero need ko na talaga lumabas. Sobrang init na ng phone ko. Grabe. Talagang napakaganda ng mga sunflowers. Tulad nitong naglalakad. Charis, GGSS na pod. Ang ganda mo, sunflowers. See you next time ulit. Thank you. Habang pabalik ako kanina sa dinaraanan namin, nakita ko itong mga kambing. Sobrang lalaki ng kambing dito. Ito naman, na-curious ako kung anong tanim parang mga itlog tingnan. Wow! Nakaka-relax din talaga maglakad-lakad dito. Pag mga dapit hapon siguro ay malamig ang simoy ng hangin. Sinubukan ko din tong kalimbangin yung kampana. Grabe yung tunog, mabibingi ka sa lakas. Meron din silang maliliit na hayop dito tulad ng rabbit, guinea pig, maliliit na kambing at iba pa. Need mo lang maghulog ng 300 yen sa box pero di na kami pumasok. Yes. Instead, pumasok na lang kami dito sa souvenir shop nila. Ang dami nilang mga iba't ibang items na tiyak magugustuhan mo. At ang mga bata, syempre, cute ng mga stuffed toys nila, maraming laruan, may mga biscuits din, mga pagkain na pwede mo ring iregalo. Talagang maiengganyo ka dalagang bumili. Wow! This time, tinry namin yung gelato nila. Famous daw ito. 550 yen yung bayad namin at masarap siya. Perfect sa mainit na panahon. Sa malapit dito sa Echibukujo, titingin pa sana kami ng alpaca pero hindi nagyayatero or close kaya umalis na kami sa farm at pumunta kami dito sa Yuichi Restaurant. Yakiniku Restaurant siya para sa mga gustong kumain ng solo. Wow! For the solo grilled meat ang set na siniserve nila. Since gutom na rin kami kaya kumain na kami dito. Nakakatakam ang amoy ng nilulutong meat at maiengganyo ka din sa ambience ng loob ng restaurant. At nag-order na kami ng kakainin namin. Medyo mura na din to at dito ako na-surprise sa kanin. Grabe, kumikinang at ang bango at mukhang masarap din. Woo! Nilagay na namin sa griller ang mga meat na iihawin namin. Sobrang bango. Itadakimasu po sa lahat. Kain po tayo. Gugutumin ko muna po kayo. Ang sarap ng kanin. Sakto ang pagkaluto. Grabe. Ang lambot. Wow! Siyempre, pag Pinoy, rice is life talaga. Pero mahal na kasi ang bigas ngayon. Kaya parang ginto na ang halaga. Oh my Ang God! lambot na ng grilled meat nila. At ang sarap pang isawsa sa mga sauce nila. Wow! Ang dami kong nakain dito, naubos ko nga yung kanin. At yung meat, ang dami ko ring nakain. Marami na mga solo na yakiniku restaurant. Perfect talaga to sa mga solo traveler. Makakapag yakiniku ka na mag-isa. At malaki yung servings, kaya mabubusog ka talaga. Meron din sila mga drinks dito. Kapag mahilig kang uminom, like beer, ay pwede dito. Swak to sa'yo. After this ay mayroon pa kaming pinuntahan pero di ko na na-videohan at yung phone ko is namatay na yung battery.
pauwi na kami and I hope natuwa kayo sa lugar na pinuntahan natin for today's video. Hanggang sa muling gala ulit, please do subscribe to my channel and like also my other vlogs. Until next time, minasama tane!